magkano to, magkano tong device na to, at ano ang inclusions. Okay, so ang presyo po niya ay so ayun, good morning sa inyo. Pakita ko lang sa inyo to, yung pinakamura at pinakasulit na navigation system na meron tayo. So ito yung SAMK. This is the SAMK navigation device. So as you can see right now, ayan, kita na yung front and rear camera nya. Okay, so start tayo sa simula. Ayan, so ito siya. As you can see, you have the date and time, recorder. Nagre-record na siya. Obviously pagka on nyo ng makina, mag-on na siya. Ito yung mamaya tingnan natin to, CarPlay and Google Auto. Tire pressure monitoring, ito hindi ko pa nakakabit yung Pito, yung sa tire pressure monitoring. Settings, and then kung gusto nyo mapanood yung na-record na video, it's gonna be right here. So ito, by the way, yung gauge nya, it's working. It's based on GPS. So kung papansin nyo, medyo may pagkakaiba yan dyan mamaya pag tumakbo tayo. This one is GPS, this one is from the motorcycle. So pakita ko sa inyo yung Google Auto, or sorry, Android Auto. Nakakonect na kasi tayo eh. So there, as you can see, ayan, ewan ko kung kita, but hopefully it is. Masyadong mainit dito sa pwesto. Walang lilim na mahanap eh. But anyway, so ayan nga, ito yung Google Android Auto. As you can see, it's working right here. Ito medyo inayos ko na to based on what I need. So that's pretty much it. So maps, let me just show you that it's working. So and responsive siya. Let's just say I'm going to Marilao, Bulacan. There you go. So wala lang, mahina lang yung signal ko dito, but that's pretty much it right there. Ayan na siya. And connected siya sa Cardo ko. So pag tumakbo ko dito mamaya, you'll hear kay Cardo na magsasalita siya. Alright? So ayan, test drive natin siya. Again, ito yung unit. Iniba ko lang yung mounting nya. I use the Moto Wolf, so I can have this anti-theft, somewhat anti-theft key right here. This is where I placed my front camera. Hope you guys can see it right here. And then yung rear camera is right there. Right there. Ayan, 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 ayan. Yan. Okay. So again, test drive natin. Okay. And I can listen to music. Medyo mahina lang yung signal, pero there. Diba? Teka, baka maka-copyright tayo. Enough na. Ayan. So doon ko na siya pinatay sa panel using this control right here. Pwede ko na siyang kontrolin din dyan. Ayan. Diba? Alright. So let's see. Let's try it. Later I'll show you din yung panel, yung speedometer nya. See? That's Google. Take the next right, then turn left. So, diba? It's working. You can hear Google. I can hear it kasi nakakonect siya sa Cardo ko. Take the next Alright. left. Yung Cardo, it doesn't have to be connected sa navigator. Connected lang siya sa
sa phone ko. Alright. In this case, actually, connected si Cardo sa motor. Connected si Cardo sa motor. But still, it's working. Kasi yung motor naman, connected sa phone. Bali, ang connected sa phone ko is yung motor tsaka yung navigation. Alright. So, di ba ang convenient? Papunta lang tayo kay Papa Alex ngayon. Kukunin natin yung TPMS. Obviously, hindi tayo papuntang Marilao ngayon. Papunta tayong Calamba. But then, iiwanan natin yung navigation para marinig nyo siya. Para makita nyo rin na i-reroute niya ako for sure. In 600 meters, turn right. Ay, basa. I-reroute niya ako. Ayan. Pag tinap nyo yung screen, ewan ko kita, makikita nyo may additional option dito for camera, volume, brightness, and then home right here. So dali natin sa home so you can see the speedometer. Ayan. So as you can see, 20. Ayan. Kung nagmumotor ka, alam mo naman na iba ang reading ng speedometer sa GPS, diba? May delay somewhat si GPS. Pero yun, no? Pag mabagal, halos pareho eh. Ayan, no? Halos pareho siya. Baba natin yung camera ng konti para mas kita nyo. Para kahit nakatingin ako sa kalsada eh, makikita nyo. So yan. So here's again the recorder. Front and back, kita. Pwedeng front lang, pwedeng back lang. Right there. Pwede akong dumiretso sa phone, direkta. Pwede akong sa home. Dito muna tayo sa home para makita nyo yung speedometer. Tinesting ko na rin pala yung tank bag natin dito. Kung magkakaproblema tayo, saktong-sakto lang. Sakto lang yung pagkaka-mount natin. Oh, I almost forgot. May controller to. May kasama na siyang controller, which is itinago ko. Nandito siya kay Motowolf. Nakakabit siya dito sa ilalim na to. So later I'll show you the function. Nakalimutan ko ipakita sa inyo kanina. Pagdating natin kila Papa Alex. In 600 meters, turn right onto San Cristobal. So as you can tell, you can still hear Google. Meaning kahit nandito ka sa screen na to, background, tuloy-tuloy pa rin yung navigation. Alright. So kahit gusto mong makita yung camera mo, the navigation would still continue sa background. So di siya mawawala. You don't have to stay dun sa Android Auto or CarPlay mo. Diba? Right onto San Cristobal, then turn left onto Maharlika Highway.
pinapapasok niya tayo ng expressway kasi nga yung navigation natin is nakaset na pumunta ng Marilao. Meters, turn right onto Maya McCanley Bank Cadre Road. See? Alright. Take the next right onto Maya McCanley Bank Cadre Road. Pinadadaan na tayo dito kasi nga pinapapasok niya na tayo ng expressway. So i-reroute niya tayo since hindi tayo papasok, hindi natin siya susundin. Actually, pakita ko sa inyo isang function ng control niya. O, diba? Nabago siya. Nandito kasi yung control niya sa ilalim eh. 100 meters, turn right onto San Jose Avenue. And that's the map. Pinapaliko niya na ako. Turn right onto San Jose Avenue. Cancel na natin siya. So there's my YouTube Music sa right. Pwede nyo siyang pagpalitin ha. Pwede nyo siyang baguhin. Pwede nyo pagpalitin. Pwedeng nasa kanan yung YouTube Music or Spotify nyo, and then nasa kaliwa yung Waze or Google Maps. Depende sa inyo. Baguhin na din natin siya. Ayan, nasa camera naman tayo ngayon. Lubak. Wala kasi akong ibang maisip na mapaglagyan ng remote niya eh. At least for now, wala pa. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay dyan. Baguhin na din natin. Diba? Kita mo pa yung direction, southeast, 32 kilometers per hour. Going south, southwest. Yeah. So ayun yung remote oh. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, yung remote. Ayan. Dito ko nilagay, tinago ko. Ewan ko kung kita nyo. Ito yung pang switch ng view, pang take ng photo, pang answer ng phone call. E dyan na rin yung GPS module nya, right there. So ayan po oh. Thank you, Chief. Nakakabit na yung TPMS natin, tire pressure monitoring. Medyo kulang lang tayo sa hangin, pero ayan nagre-read na siya. 30 PSI sa harap, and then 31 PSI sa likod. May variance naman to, mga 3 PSI I think, 3 to 5. I think masyadong malaki yung 5, pero at least magkakaroon ka ng idea.
Radio on 87.5. Hey Cardo, radio off. Radio off. May sariling utak ka na naman, Cardo. Anyway, as I was saying, at least magkakaroon ka ng idea na kung ano ng status ng tire pressure mo. So, continuation ng demo natin kanina, try naman natin ng gabi. Ayaw, papahiya ako ah. Ayan. So, namomove to eh. Ba't kaya hindi ko siya mamove ngayon? Namomove to. Baka dahil malagkit yung kamay ko. Wait lang. Yan, namomove yan, oh. Malagkit lang yung kamay ko. But anyway, so front and back. Yan. So I wanted to show you guys na nagre-record siya ng gabi. So ayan siya. Brake light, kita nyo naman, oh. Kitang kita, oh. This is the front and this is the back. Front, back, and then front and back. Let's see. Front and back. Ay, basa na naman po. Pero guys, ayan, as you can see, liwanag, diba? Madali natin ito sa madilim na area para kita nyo. There you go. So, magkano to? Re-reveal na natin yung presyo. Teka lang, magkakausapin na tayo. Bossing! Thank you. Okay. So sorry, medyo naputol at may kinausap lang tayo. Anyway, papunta tayo ngayon sa madilim na area para kita nyo kung ano itsura niya sa gabi. Tapos madilim yung area na pupuntahan nyo. And then after that, sabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo. Ayan, madilim na dito sa area na to. Ayan. You can see, madilim dito sa area na to. Ayan, no? Ay, palaka. Ayan, no? Madilim dito sa area na to. Pero ayan siya. Kita pa rin siya harap at likod, diba? Alright. Ayan. Okay.
Ikot na tayo. Ayan. So, big question is, magkano to? Magkano tong device na to? At ano ang inclusions? Okay. So, ang presyo po niya ay $6,500. Yan. Opo, tama po ang dinig nyo, 6,500 lang po. Unlike yung ibang nasa market na around 11, actually cheapest yun nga na nakita ko is around 11,000, and then yung isang kilalang brand starts at 19,500 or 19,995, and then with all the inclusions, I mean exclusions pala kasi hindi siya kasama, but then if you're gonna complete it, papalo siya ng, depende sa model, around 25 to 37,000. Okay, so this one 6,500 lang po. Alright, 6,500, and then it comes with the entire package. When I say entire package, you have the remote na nandito. Sa iba, bibilin mo pa yan. You have the remote, you have the unit itself, you have the camera, and then more importantly, you will have the TPMS sensor. Okay? So, ayun, everything. So, gagamitin, actually, hindi, kulang pa. Kumpletuhin na natin. Lagyan na natin ng at least 32 gig na SD card. Ah, 'di ba? 32 gig. So, wala ka nang ibang gagawin kundi gamitin na lang. Alright? So again, it comes with everything, including the TPMS sensor as well as the 32 gig SD card. So, saan ka pa, di ba? Napakamura, napaka-budget friendly, and pretty much same functionality, di ba? You got what you need. You got the Android Play, Android Auto, you have the CarPlay, and I guess ito yung pinaka-importante dito eh, security mo. You have the camera na malinaw. Tama naman, it's night. Patay natin yung ilaw natin sa harap. Oh. Magpatay ako ng dilaw na ilaw sa harap, pero kita nyo naman, ayan pa rin siya. Oh. Ultimo yung alikabok kita eh. Ayun, oh. Ultimo yung alikabok. Ay, basa. Ayan siya. Okay. So, saan to available? Available po to kay ALX Action Cam. Ayan. Message nyo lang po sila, or you can message me, I'll hook you guys up. 6,500 pesos, murang mura na po. Saan ka pa? Alright, so sa mga gusto mag-avail, again, message nyo lang. Ayan, message nyo lang yan. And thank you so much for watching. Ito na hinihintay mo. This is the sign. Let's go, babush.